Nakakatuwa kasi ang topic natin ngayon. Very, very timely about love story. Ano? So, from the start, yung the book of Ruth hanggang ngayon, at sana dalangin ko may natutunan tayo sa mga single ladies, sa mga single men, dapat, nagbago na yung perspective natin pagdating sa relationship. Sa mga married, Church, sabi ko sa inyo, even kami mga pastor ay hindi excuse sa mga atake ni Satan. Laging nandyan yung temptations. Okay? So, and again, hindi natin kayang iwasan ang temptations, kundi anong gagawin sa temptations? Run, flee, okay? And God is good. Nilagay ng Diyos yung temptation para tayo ay lalong mag-grow at lumago. Lalo tayong kakapit sa Kanya araw-araw. Okay ba? Malinaw ba? Malinaw? Kasi without temptations, alam mo, ang lumalago sa atin, ang lumalaki, hindi yung character, hindi yung faith, kundi yung ating pride at ulo. Yung bang laging sinasabi, kaya ko naman yan. Actually, mga kapatid, hindi natin kaya ang tukso, hindi natin kaya ang kaaway. Okay ba yun? Malinaw? Malinaw? Now, again, ang topic natin ngayon is about dating without drama. Nako, tamang-tama to sa mga single. By the way, bago ako magpatuloy, sino dito ang mga single pa? Single, taas ang kamay. Yung naghahanap na magiging magkaroon ng partner balang araw. Ayan, taas yung mga single. Okay? Yung mga nasa in a relationship. Si Jason nagtayas. Sino yan? Jason. Okay? So anyway, sa mga couples, pakinggan nyo rin po ito para maituro din natin sa mga anak natin. Sino dito mayroon ng mga binatang anak? Taas ang kamay. Ako meron na. Yan, sila Kuya Troy, sila Ate Ai. Sino ba? Sila Kuya Francis. Yan, magkakaroon ng mga binata yan balang araw. At dapat natin ito yung maging prinsipyo natin. Now, church, nakakatuwa that dating without drama. Alam niyo po ba ang date? Ano yun? Akala ko cellphone ko. Akala ko may, sa labas ba yun? Okay, go. Akala ko dito tumutunog eh. Parang anyway, so, dating without drama. Alam niyo po ba, mga kabataan, tingay sa akin especially mga kasing edad ko or mas matanda sa akin, alam niyo ba ang dating noon ay ibang-iba sa dating ngayon? Ang dating ngayon ay napaka-komplikado na. Okay? Alam niyo ba nung kami ay nagde-date pa lang ni Ate Abby nyo sa panahon nung ito kami, ayan, di ba? Kung mapapansin mo, ito yung date namin noon. Nung mga bata pa lang kami. Alam niyo ba, pag tinignan mo yung date ngayon, at saka yung date nun kakaiba. So, by the way, si AJ at saka si JD nandyan. Kamukhang kamukha. And then sabi na, nasa na yung buhok, Pastor John? Ganun talaga. Pag ikaw ay pumasok sa isang marriage, sa isang relationship, lahat may magbabago. Either lumaki ang tiyan o mawawala buhok mo. Okay? So ganun niya. Ito yung panahon namin noon. So pansin niyo mga single lady, di ba? Mga ganyang mukha, hindi mo kaya tanggihan. Okay? Alam niyo po ba, kwento ko lang sa inyo saglit, paano ko nakilala si Ate Abby nyo nang dahil sa classmate ko, yung best friend ko before nung college. At ang pinagkaiba noon, yung telephone ay ibang-iba na sa panahon ngayon. Ang telephone noon ay ginagamit pang usap. Tama? Mag-uusap talaga kayo. Samantalang ngayon, iba na. Ang dami mo nang ginagawa sa phone. Napakasimple lang ng buhay ng date noon. Naalala ko yung Troy niyan. Panahon ni Francis. Wala kaming cellphone. Okay? Bili mo ang hirap namin noon, mga kabataan, makikipagkita ka. Ano mo yan, magtitiwala ka. Okay, darating ako dyan. Sa posting yan, yung pangatlong poste. Okay, doon ka lang, alas 10 ng umaga, hindi mo kaya hanapin kung nasa na siya at hindi ka mapag-share locations. Tama? Ang hirap doon, tiwala. Napakasimple. Ang date namin noon, pag nagkita kami ni Ate Abby mo sa may Isitan Recto. Okay? Doon kami nagkikita, naghihintay ako sa may, yung LRT doon, Avenida, para lang salubungin siya at pag na-late pa, hindi ko na mahanap kung nasan siya. Okay, pag nagkita kami, date diretso.
Pag kami ay nasa restaurant, kain. Samantalang ngayon, bago kumain, picture. Tama? Ang hirap, masyadong komplikado. Ano ba yung mga kailangan, di ba mga panahon ngayon, mga kabataan, pag nag-date kayo, kailangan pareho kayo ng damit, pareho kayo, may mga position. Okay, samantalang kami noon, pag picture pack, maghihintay ka pa ng 1 linggo bago ma-develop. Tama? Hahanapin pa ubusin mo pa yung 36 shots. At hindi mo pa alam, yung shots na yan, sa loob ng 36 shots, ilan dyan yung na-burn? Burn matawag doon? Yung nasira? Hindi blurred yung exposed. Pero hirap noon, dahan-dahan. Kaya bawat shot, importante. Ngayon ang hirap na. Pansin nyo sa mga nagdi-date ngayon, samantalang, ang ulitin ko na, ang phone noon ay ginagamit for communications. Ngayon ang hirap na. Nagde-date kayo, kasama mo siya, pero malayo. Kasi nga, busy na saan? Sa cellphone. Okay? Minsan, kasama mo siya, pero hindi mo maintindihan kung nasan siya, hindi kayo nag-uusap. Kumakain kayo, nakasaan? Sa cellphone. So, masyado ng komplikado ang panahon noon. Samantalang noong unang panahon, panahon ngayon, samantalang noong unang panahon, pag kayo ay nagkagustuhan, yun na yun. Sa panahon ngayon, ang dami mo kinoconsider. Tama? Minsan ako confused. Hirap ako sa S, no? Confused ka, siya na ba talaga? Okay? That's why, good news mga kapatid, nandito ka ngayon because alam ko, especially mga single, merong inihahanda ang Diyos sa iyo at meron kang dapat makita. 3 principles lang ang pwede kong i-share sa inyo. Ako excited. Kasi pagdating sa relationship, pagdating sa pagpasok ng mga boyfriend and girlfriend, mga kabataan, tingin sa akin mapalad kayo ngayon. Kasi bugbog tayo saan? Sa messages, bugbog tayo sa mga accountability, sa mga leaders para i-remind about yung gaano kasagrado ang relationship. Samantalang sa panahon namin noon, walang ganyan. Okay? Come what may. Okay? So ngayon, dapat maging thankful ka, Lord, thank you sa isang church na pinagbinibigyan ng halaga ang isang relationship. Now, sabi doon, ang good news, if you read in 1 Corinthians chapter 14, verse 33, pakibasa, for God is not a God of confusion, but of peace. Hindi tayo bibigyan ng Diyos para ikaw ay ma-confused, okay? Halimbawa sa pagpili ng tamang tao. Okay, hindi ka guguluhin ng Diyos, kundi bibigyan ng tamang direksyon at tamang tao na magiging partner mo for life. Ang problema, ang dami nating gustong makita at gustong makuha. Amen ba yun? Ang dami nating gustong makonsider. Isipin mo, sa panahon ni Kuya Francis noon, bawal makita yung sakong. Grabe, yung tanda na pala niya. Okay? Di ba? Pag nanligaw noon, grabe. Saan nanliligaw mga tao noon? Sa bahay. Nag-iigib. Ay nako, may shotgun pa minsan. Ano? Samantalang ngayon, mga kabataan, gawa tayo ng standard, especially mga babae. Wag kang papayag, mga babae, na nanliligawan ka sa campus ninyo, sa school, sa tricycle, sa jeep, kahit o sa text, na hindi nagpapakita sa magulang mo. Okay? Mga lalaki, huwag ka rin papayag sa isang babae, okay, naliligawan mo kahit saan-saan. Kinindatan mo lang, 2 mata agad kumikindat sa'yo. Okay ba yun? At minsan madalas, dating without drama, ay nako, masyado tayong na overpower ng ating emotions. Okay? That's why confused, mahal ko ba siya? Tumibok yung puso ko. Di ba? Ganon. Hindi ka makakain. Okay, o kaya minsan, Lord, pareho kami ng damit. Red. Baka siya na. Di ba? Lord, pareho kami ng ulam. Di ba? Pareho kami ng baon. Baka siya na yun. Okay, siya na ba ang give me a sign. Di ba? May kanta, I saw the shine. A sign. I saw the sign. Mga ganun, mga panahon, Okay? So,
Guys, tandaan mo mga kabataan, mga Christians, hindi tayo bibigyan ng Diyos na ikakukonfuse mo. Kaya tayo confused because mali yung desires natin, mali yung ating pananaw at yung ating focus. Mali daw ba, mga estudyante, mga single ngayon? Ay nako, that's why, now Pastor John, how do you date in a way that honors God? Alam nyo ba sa panahon noon, especially, pag-uusapan natin ngayon si Isaac na anak ni Abraham, kung paano siya nagkaroon ng asawa na si Rebecca. Now, this time, si Abraham ay after 40 years, binigay sa kanya si Isaac at the age of 100. And this time, si Abraham ay merong anak na si Isaac at wala pang asawa at the age maybe around 40 years old. Pero si Isaac ay hindi nagpapanik. Di ba marami sa atin ngayon, 28 years old na ako, pastor. Wala pa rin ako mapipili. 30 na ako next year. Tumalo ng 2 taon agad, ano? Di ba? Lord, nagpapanik po si Isaac. Hindi. Ang ginagawa ng parents noon, no, church, makinig kayo sa akin, yung uso dati yung arranged marriage. That's why, how do you date in a way that honors God? Number 1, pakibasa? Start with God standard. Ano ba yung standard ng Diyos? Maybe yung standard ng Diyos at standard mo ay napakalayo. Pansinin mo. No, look at me. Karamihan ng mga single men or single lady ngayon, ang standard nila dapat guwapo, matipuno, maputi. Ay, nako, di na uso ngayon maitim. Kasi mga maitim nga, sabi niya, hindi marunong magpaliwanag. Okay? So may mga standard tayo na hindi standard ng Diyos. That's why very confusing. Okay, may mga kabataan, Lord, Kuya, Pastor, gusto ko siya yung mahal, parang gusto ko na siya, pero hindi siya yung type ko. Gusto ko ng medyo muscle, siya puro abs. Okay? Puro abs hanggang mukha, Pastor eh. Yung abs niya okay na sana eh. Okay? So, God standard. Now, church, start with God standard. Now, if you read this, if you read in Genesis chapter 24, verse 1 to 4, sabay-sabay tayo 1, 2, 3, go. Abraham was now very old, and the Lord had blessed him in every way. He said to the senior servant in his household, the one in charge of all that he had, put your hand under my thigh. Now, church, take sa akin. Look at me. Napakaganda ng story. Involve yung parents. Nakuha nyo? Involve si Abraham sa pagpili ng mapapangasawa ng kanyang anak. Na mga single, mga wala pang asawa, involve nyo ang parents ninyo sa mga decision na gagawin mo pag ikaw ay papasok sa isang relationship. Kasi kadalasan, mga parents, alam nila yung tamang tao para sa'yo. Lalo na sa mga Christian parent. Ay, nako. Malinaw ba? And then sabi dito ni Abraham was very old. Now, naghahanap siya mapapangasawa niya. Okay, sorry naman, ang anak niya si Isaac. Maybe kausap niya dito si Elizar. Okay? And then sabi doon, put your hand under my thigh. Pastor, ano yung ibig sabihin nun? Pag ako, yung servant ni Abraham, bakit ko ilalagay yung kamay ko dito? Alam mo ba yung under my thigh, malapit sa reproductive organ? Why? Kasi ito yung covenant before. Kasi nga sinasabi niya dun sa servant, ito yung covenant mo, hahanap ka, okay, na mapapangasawa ng anak ko na yung same faith. Para yung lineage, yung generation, yung faith ay maipasa doon sa next mga anak nila. That's why yun napaka-importante ng kanilang covenant. And then sabi doon sa next verse, nako, pakibasa, I want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth,
that you will not get a wife for my son from the daughters of Canaanites among whom I am living, but will go to my country and my own relatives and get a wife for my son Isaac. Ano yung number one bilin? Huwag sa mga Canaanites. Now, pag binasa mo dito, pastor, parang discrimination. No, hindi. Because mga Canaanites, makinig kayo sa akin ay hindi sila sumasamba sa tunay na Diyos. Dapat, sabi niya doon sa servant, hanapan mo si Isaac na same faith, same God na sinasamba natin. Doon sa mga kamag-anak ko. Grabe, pastor, pwede ba lang pangasawa yung kamag-anak? No, mga kapatid, ako po yung nagkakasal. Alam nyo ba, sa kasal, from first degree to fourth degree ay bawal mong asawahin? Sa batas natin, Meaning, yung mga tito mo, mga lolo mo, yung first cousin mo ay kasama yan sa fourth degree o first degree. Fifth to sixth degree ay pwede mo nang asawahin actually. Yung second cousin. Third cousin. Okay? Sa batas ng Pinas. Okay? Sa batas ng Pinas. Pero syempre, iba sa atin, kamag-anak yan. Syempre, kadugo mo yan. Pero malayo na actually. That's why it's a sixth degree. Now, sabi dito ni Isaac, ni Abraham, kapatid, mangako ka, mag-swear ka, mag-in covenant mo, hindi ka babalik hanggat wala kang napipiling mapapangasawa ng anak ko. And to church, Isaac was already 40 years old at hindi nagmamadali. Si Abraham ay hindi rin nagmamadali. Hanap ka. Panahon na. Kasi nga minsan sa kakamadali mo, doon tayo nagkakaroon ng alin? Ng problema. That is why it is better to wait for the right one than to marry the wrong one. Mga students, huwag kayong madaling pumasok sa isang relationship dahil tumibok ang puso mo. Natural, titibok yan, buhay ka Pag hindi na tumibok yan, patay ka na. Huwag mo madiliin ang mga bagay na hindi pa pwede. Sa mga single ito, sa mga estudyante, always know your priorities. Pastor, igagawin ko lang naman siya inspiration, bato kung kaya kita, ang daming inspiration na pwede mong gawin. Alam mo, mga estudyante, sa mga single ngayon, mga kabataan, gawin mong inspiration yung magulang mo na nagpapakahirap, ginagapang ang pag-aaral mo. Pwede mong gawing inspiration yan. Kaya gumawa ka ng inspiration na yung bang maghanap ka ng couple sa tingin mo magiging model mo, magiging role model mo sa buhay. Kabataan, makinig ka, ang hirap mapangasawa ang maling tao. Malinaw ba yon? It is better to wait for the right person than to marry the wrong one. Ang problema sa atin, pastor, mahal ko siya. Gusto ko siya. Ang problema, hindi Kristiyano. Ay, naku, that's why sinabi ni Paul, sa sobrang pagmamadali mo, na kabataan, mga kaibigan, ang napipili ng karamihan, nakakalungkot, isipin, yung mga Kristiyano, ang pinipili nila at pinapasok nila sa isang relationship ay hindi nila kapwa mananampalataya. Sa sobrang pagmamadali. Dahil meron kang tinatawag na goal. Dapat ang goal ko at the age of 21, maka-experience ako. At the age of 25 o 30, dapat may asawa na ako. Kapatid, huwag kang magmadali. That's why saludo ako kay Kuya Dondon mo hanggang ngayon naghihintay. Hindi nagmamadali. Tinanong ka, wala ka ba napili? Pinagpipray ko pa. Sabi ko, may edad ka na, okay lang yan. Yeah, that's why true love waits. Totoo, true love waits. If you read in 2 Corinthians 6:14, do not be yoked together
with unbelievers, meaning hindi mananampalataya. Now, church, listen to me. Bakit sinabi ni Paul yan? Bakit napaka-importante sa relationship? Kasi nga, now, ating kayo sa akin hindi mo pwedeng pangapangasawa, okay, or maging boyfriend, maging girlfriend, yung taong hindi mananampalataya or pareho kayo ng common ground. Why? Because darating yung panahon, pansinin mo, ang daming married couple ngayon na nagkamali at pinilit na yung gusto nila dun sa mga taong hindi na nampalataya, nasaan sila ngayon? Kasi pag asawa mo siya, listen to this do not be yoked, meaning dapat hindi kayo kapareho, okay, huwag kang makipag-apid, kasi nga, halimbawa kung tinatawag ka ng Diyos sa gawain at siya ay hindi naniniwala sa Diyos, ano ang gagawin mo? Problema sa marriage. Yes? Minsan gusto mo mag-serve, pero ayaw ng asawa mo kasi nga ayaw, hindi naniniwala sa Diyos. Hindi magagamit ng Diyos yung alin mo, yung gift na ibinigay sa'yo. Kung gusto mo mag-tithes at yung asawa mo hindi naniniwala, magkakaproblema kayo dyan. Malinaw ba? Na kabataan, listen to me. Hindi pwedeng i-bless ng Diyos or hindi mo pwedeng ihingiin sa Panginoon na i-bless yung relationship mo kapag meron isa sa inyo ang hindi marunong sumunod sa Kanya. That's why, gawin itong status, you can't go to God for guidance together if one of you doesn't go to God at all. That's why napaka-importante ng pagpili yung standard ng Panginoon. Pastor John, napaka-judgmental mo naman. Kasi nga, maraming lalaki o babae na mas mabait pa sa Kristiyano. Totoo naman yun. Maraming Kristiyanong salbahe. Okay, Pastor John, pag porket mag-Kristiyano, papangasawain ka, hindi naman sa ganon. Now, kapatid, kasi marami sa atin hanggang bibig lang. Dapat piliin mo yung growing, maturing, yung marunong kang i-lead sa Panginoon. Kasi pag kayo ay nagsama, ay nako, alam mo agad kung saan kanya i-lead. Mga kabataang lalaki na kayo mga single dito, huwag ka lang basta-basta pumasok sa relationship dahil porket maganda siya o crush ka niya. Marami lalaki kasi ngayon, mga babae, oportunista. Alam mo ba, mga girls, listen to me, sa mga single, alam ng lalaki kung gusto mo siya o hindi. Agree? Alam ng lalaki, si Jason, di alam. Okay? Manhid ka, Jason. Naggumaganon-ganon na kasi, di pa rin nararamdaman. Alam ng lalaki kung gusto ng babae, yung lalaki. Ramdam nila yan. Kaya minsan si lalaki, pinupursue nila yung babaeng may gusto sa kanila. At ititake nila ng opportunity yan. Okay ba yun? Kasi mga babae, itaas mo yung standard mo. Kasi hindi ka binayaran ng Diyos ng napakasimpleng pambayad lang, kundi binayaran ka ng kanyang dugo. Mga lalaki, paghirapan nyo naman, yung mga babae mapapangasawa nyo balang araw. Ingatan nyo. Okay, dapat dalhin natin sa Panginoon, dapat iisa yung common ground natin. Iisa lang yung ating faith. Kasi nga, pag iisa ang faith ninyo, mga kapatid, ano kaya mangyayari sa relationship nyo? Baka, di ba? Ang sarap maging blessing sa iba, magagamitin yung buhay nyo para maging role model sa mga taong nasa paligid natin. Amen ba yun? Pakisabi sa mga single katabi mo ngayon, ingat lang kapatid. Reserve mo yan. Huwag kang magmadali. Huwag kang maniwala sa mundong ito. Okay? Kalma lang. Di ba? Relax. Chill. Hindi sabihin mo sa kanya, habang naghihintay ka, i-ready mo yung sarili mo para doon sa taong ibibigay sa'yo na tama. Ang problema, baka ikaw yung hindi tama sa kanya, tatamaan ka talaga ng Panginoon. Okay? And again, God's standard, mga ladies, dapat ang lalaki ready na physically, mentally, pati financially. Okay? Ay, nako, bato-bato sa langit, tamaan, huwag mamagalit. That's why, Pastor, what if? May nagtanong sa akin before, what if, Pastor,
nag-asawa na kami. Okay? At yung asawa ko, hindi Kristiyano. Ano ang gagawin ko? Hihiwalayan ko ba? Kasi do not be equally yoked. Ano palagay mo, Nathan? Alam mo, maganda. That's why sinabi ni Paul, mga kapatid, bago ka pala makakilala sa Panginoon, yung asawa mo ay unbeliever, wag na wag kang bibitaw. Ituloy mo lang. That's why, sabi ng Bible, now church, look at me, seek ye first the kingdom of God. Meaning, you have to seek the heart of God. Yung standard ng Panginoon. Hanapin mo yung puso niya. Huwag mo hanapin yung sino yung gusto mo. Kasi nga, pag ikaw ay believer at yung asawa mo is non-believer, that's why sinabi dito sa 1 Corinthians 7:16, how do you know, wife, whether you will save your husband, or how do you know, husband, whether you will save your wife? Kasi nga balang araw yung testimony mo gagamitin ng Diyos upang yung asawa mo ay makakilala sa Kanya. Kung ikaw ay nasa marriage na at yung isa sa inyo ay hindi, mananampalataya, continue seeking God. Ang problema kung sino ba yung Kristiyano, siya pa yung nangihilap pababa. Malinaw? So, principle number one, ano yun? Start with God standard. Same faith, okay? Same mission na gagawin natin para sa Panginoon. Same purpose. Akalain mo, dahil sa ginawa ng servant na yan, naging anak ni Isaac at ni Rebecca, si Jacob at nagkaroon ng 12 tribes. Mga kapatid, look at me. Tingnan niyo sa akin. Maybe sa mga naghihintay, yung relationship mo someday, yun ang gagamitin ng Diyos. Pag ikaw ay nagkaroon ng God standard, gagamitin ng Diyos sa mga lineage mo, sa mga anak-anakan mo, na magkaroon ng baka evangelist or someday. Maging blessing sa lahat. Kagaya ng ginawa ng Diyos kay Abraham. Malinaw? God standard. Sa mga couple, sa mga married na, huwag niyong panoorin yung mga standard ng mundo ngayon. Okay lang magkaroon ng kabit. Tama? Okay lang iiwan mo si Mrs. pag ikaw ay nasa abroad. No. Mahirap yan. Yan ang standard ng mundo. Dapat meron kayong godly standard. That's why, yung ulit, napaka-importante ng core values. Balik kayo dyan. Nakamtan mo nga yung pangarap mo, sira naman yung pamilya mo. Mga pelikula ngayon, tama? Grabe ano? Meron pang bago ata yung Gemini, nakita ko. Ano ba yun? Yung, basta yun? Kalimutan ko yung title eh. Na meron siyang ibang kabit, ibang mahal. Grabe, mga pelikula ngayon, mga teleserye ngayon. Alam mo, panoorin mo na yung Crash Landing on You. Ako nakakailang panood ko yan. Pero di ba? Dapat yung team song natin, up, 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 up. Di ba? Yung kanta ng Demon Slayer ba yan? Di ko alam. O Demon K-pop. K-pop Hunter. Ayun. Di ba? Yung mga ganon. Ay, nako. How do you know? Then number 2, now church, pursue or pray before you pursue. You pray. And then gusto ko sinabi dito, if you read in Genesis chapter 24 verse 12, alam mo ba sabi ni Abraham, ang ginawa ng servant, then, basahan natin, then he prayed. Na Lord, bigyan mo ako ng direksyon. Lord, bigyan mo ako ng gagawin ko, yung next step ko upang maging successful ako. Pray before pursue. Now, gusto ko lang sa example ito, baka ito mabibigay nila ng couple, si Beb at saka si Brian. Okay? Before si Beb, okay lang ba Beb? Kwento ko konti. Brian, okay lang ba? Bibigyan mo, wala kang magagawa. Nasabi ko na eh. Nandito na ako eh. Hawak ko yung mic. Kunyari lang, alam mo, okay? Kunyari lang.
Before si Beb noon, may mga boyfriend. May boyfriend, okay? Pero siyempre, before that time, si Beb ay bata pa. Tama ba, Beb? Sometimes, because of yung ating desires, lagi tayong pinupursue yung gusto natin. Na nakakalimutan natin ipag-pray yung pinupursue natin. At mali yung pinupursue natin, kaya tayo nagkakasakit or nasasaktan. Okay? Okay na sana. Kaya mali tayo ng habol sa isang bagay, okay? Na kumbaga nasasaktan tayo. Now church, listen to this. Kagandahan kay Beb, natuto. Yun ang kagandahan doon. May naliligaw sa kanya na dating maputi. Hindi na maputi, may tsura, gwapo. Hindi, mas mahigit yung binigay sa kanya ngayon. Pero you know, that time, instead, siyempre kung ikaw ang babae at may gwapo, mistiso ba yun, mamaputi, at meron pang nagdi-disciple sa kanya noon na manliligaw sa kanya, alam pwede sagutin ni Beb. Pero sinabi ni Beb, hindi, kailangan ko i-pursue, ipag-pray. In-involve ko sila pastor, in-involve ko yung mga kaibigan ko, at ayaw nila. Tama ba, Beb? Kinausap ko pa nga yung mistiso na yan eh. Hindi ko siya tinakot, kundi nakita ko yung tunay na siya. And then God is good because si Beb, okay, Beb, tinataas ko yung upuan mo ngayon. Dapat meron kang regalo kay Brian, okay? Dahil pinupurso ni Beb ang Diyos at in-include niya yung community. Ay nako, ibinigay ang napakatinding lalaki. Nakakapanindig balahibo. Si Brian. At ang kagandahan pa noon, alam ko si Brian noon nililigawan si Beb sa kahit saan lugar. Pero si Beb, ang ginawa ni Beb, dinala niya sa church. At na-challenge si Brian, sabi ni Brian, sino ba yung pastor na yan? Na kumukontra sa panliligaw ko. Ha? Pinaghiwalay ko. Pero alam nyo, ang nakakatuwa, church, pag pinurso mo ang Diyos, ibibigay sa iyo yung tamang tao na makakasama mo balang araw. At ngayon, because pareho silang faith, like Beb and Brian, pinapayagan ni Brian makapag-minister si Beb sa RTW. Wala mong palakpak dyan. Pray before you pursue. Na Lord, huwag mo sabihin na Lord, gusto ko siya. Na Lord, sino yung taong, nagpagising sa akin magdamag? Kasi di ka makatulog, kakaisip sa kanya. Pray na Lord, prepare niyo yung puso ko, baka mali yung desires. Baka mali yung na-overwhelm ako sa aking emotions. Kaya ang daming broken relationships, ang daming mga nasaktan, ang daming mga nagkaroon ng trauma. Dahil mali ang kanilang pinupursue. Guys, ulitin ko nga, pray, sabi nyo nga, pray before you pursue. Now, this time, sa mga married couple, tingnan nyo yung mga single. Pray before you pursue. At saka church, mga single, mga married dito, sa mga wala pang asawa, hindi kami mapili na mapapangasawa mo. Si Brian nga, tinanggap namin. Di ba? Tinanggap nga namin na hindi kami nagtanong, bakit? Walang ganon. Pwede ko, mabuti nga, Beb, tinanong ko bakit pinagpalit mo yung puti sa puti, sa blackboard. Kasi may mga drawing si Brian, may mga tattoo eh. Bakit mo pinagpalit yung makinis, makinis naman si Brian, pero walang ganon.
Kasi nga, alam namin yung para sa'yo. At tama ang ginawa mo. In-involve mo yung taong nasa paligid mo. Now, which is kahit papaano, hindi ko sinabing perfect ang kanilang marriage, pero may mga taong naka-support sa kanila. May mga tao tinatawag na support system. Mga ladies, mga single, hanap kayo ng accountability na magsasabi sa inyo ng totoo. Na protektahan kayo. Iingatan kayo. Huwag mo sabihin, huwag mo lalapitan yung kaibigan, boyfriend ko, ang gwapo, ang ganda. Huwag ganon. Maghanap ka ng mga tao, accountable mo, leader mo, disciple mo muna mag-test doon sa taong mapapangasawa mo. Kasi nga marami, now church, makinig, marami ang gumagawa lang ng ginagawa mo, like for example, sa pag-serve, kasi nga mayroon siyang gustong kunin sa'yo. Tawag yung mapagpanggap. Dapat alam mo yung fake at saka sa original. Sapatos, kami, I can tell kung peke o hindi. Sa pamamagitan na paghawak pa lang. Kaya kung meron kang nanliligaw sa'yo, mararamdaman namin yung kapag hinawakan na namin kung peke o hindi. Tama? That's why sila Brian, ibang couples, involve nyo sila. Kasi alam nila kung paano isa lang yung pangit at sa maganda. That's why, pangit sa maganda, sorry. Naging na ako. Tuloy tayo. Then he prayed, yung servant, Lord God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. Ang prayer niya, anong prayer niya? Maging successful. Now, church, makinig. Sinabi ba dyan ng servant na, Lord, please, bigyan niyo ako ng napaka-boom-boom-boom. Boom-boom-boom. Bababoom. Na chicks, na babe, para sa anak ng aking amo. Dapat maganda? No, hindi ganon. Make me successful. Sana ganun ang prayer ninyo. Lord, gawin mo nga akong successful sa pagpili ng tamang tao na mas mahal niya kayo kaysa sa akin. Na Lord, sana sa habang paghihintay, habang wala pa yung taong yan, na Lord, sana makita ako. Yung desire ko ay yung makilala kayo. Yung kayo ang hahanapin ko, kayo yung ipupursue ko, kasi nga Panginoon, pag ikaw ang nilapitan ko at kinilala ko at pinursue ko, ay nako Panginoon, lahat ng gagawin ko ay maging successful. At Panginoon, sa kabila ng problema, unos na nahaharapin, alam ko Panginoon, panatag ako kasi kasama kita dahil alam ko Panginoon, kilala kita. Amen ba yun? That's why sa mga couples, pakitingin yung asawa nyo, sabi mo nga, blessed ako. Kahit na, sabihin mo, ang dami mong shortcomings, ang tigas ng ulo mo, nabibigay na ako sa'yo. Alam mo, ikaw yung taong pinagdasal ko, kaya lalo kitang iingatan at mamahalin. Dahil ikaw ang binigay na napakagandang regalo galing sa Panginoon. Amen ba yun? Wala bang palakpak dyan? Wala bang kurot sa pisngi sa asawa mo? Sabi mo, nakakagigil ka. Okay? And then, now church, hindi lang yan. Pangatlo, na napaka-importante. Pakibasa? Pay attention to patterns. Not just, potentials. Ano yung character? Ano yung pattern? Ano yung behavior? Ano yung attitude? Dapat dun ka, yun ang babantayan mo. Kaya nga, binasa mo to si Genesis 24:15. Sabi ng servant, before he had finished praying, Rebecca came out with her jar on her shoulder. The servant hurried to meet her and said, please give me a little water to your jar. Drink, my lord, she said, and quickly lowered the jar to her hands and gave him a drink.
No, kapatid, ikwento lang konti. Sabi ng Master, Lord, bigyan mo nga ako next steps ko. Ano ang gagawin ko? Bigyan mo ako ng wisdom sa paghanap ng taong yan. And then, it so happened, Rebecca nag-iigib. Ano ang karakter ni Rebecca nung nakita ng servant? Hulaan nyo. Biruin mo, ang servant ay stranger. Hindi niya kilala. At ang sinabi ng servant, pwede bang makainom? Walang problema, sabi ni Rebecca. Binigyan agad ng tubig, and then sabi niya, teka lang, pagkatapos mong uminom, bibigyan ko yung mga camel mo. Galing that's why if you read the next verse, she said, and quickly lowered the jar of her hand and gave him a drink. Now, church, tingin sa akin. Nung nakita ba ng servant si Rebecca, sabi niya, ang ganda. Na karamihan sa atin nakatingin sa outward appearance. Siya, tiningnan niya yung inward appearance. Now, church, mga ladies, mga single, that's why, gawin niyo itong status niyo, character is revealed in patterns, not promises. Now, tingin sa akin. Ano ibig sabihin niya, pastor? Marami nagpapanggap na Kristiyano. True? Sinasabi na Kristiyano ako. Pareho tayo ng faith. Pero tingnan mo kung ano yung ginagawa nila sa nanay niya, sa mga magulang niya o kapatid niya. Now, church, ano yung pattern? Ano yung behavior? Baka pag siya ay laging madalas nagsisinungaling, baka pagdating sa marriage niya, magsinungaling din siya sa inyo. Kung siya ay mayabang or iba yung ginagawa sinasabi, ay nako kapatid, yan ay mga red flags. Mga single na babae, mga lalaki, ay nako, tingnan mo yung pattern. Kamusta yung buhay niya? Anong ginagawa niya? Late ba yan matulog? Panay laro ba niyan? Panay bagsak? Siya ba ay magiging woodcutter? Ang profession niya? Kasi puro pala kulong grade. Okay? 75, 74. Kung mga lalaki, tingnan mo yung behavior ng nililigawan mo, kung maarte. Kung hindi marunong magluto sa bahay, ay nako kapatid, yan ay sa mga pattern, mga red flags. Lalo pag sinasabi niya, Kristiyano ako. No, mga ladies, sa mga single, pag ang lalaki naman, naliligawan nyo, panihabol dun sa kanyang trabaho at hindi ka na binibigyan ng time, mag-isip-isip ka. Wala mga career-oriented. Mahirap yan. Gigits niyo ako? Yung pattern, yung behavior, yung kanyang karakter, dahil napaka-importante niyan, magmamanifest yan sa kanyang ginagawa. Ulitin ko lang, madali magsabi na Kristiyano ka o Kristiyano siya at mahal ka niya, pero makikita mo kung sino siya sa kanyang behavior o sa kanyang ginagawa. At kung lalo na, pag Kristiyano pa siya at pinupush ka niya makipag-sex before marriage, ay nako kapatid, delikado yan at hindi ka niya iniingatan. Okay, pakibasa ulit. Character is revealed in patterns, not promises. Mga mabulaklak magsalita, ay nako, wag kang maniwala. Totoo? Malinaw? Malinaw? Ay, nako. Kung passive siya noon, hanggang sa relationship niyo, sa marriage niyo, passive pa rin siya. Okay? Kung siya ay over-controlling, ngayon, hanggang marriage niyo, ganun pa rin siya. That's why, naku kapatid, if you read in Genesis, after she had given him a drink, she said, I'll draw water for your camels too, until they have had enough to drink. So she quickly emptied her jar into the trough, ran back to the well to draw more water and draw enough for all his camels. Now, kapatid, look at me, sa mga men. Ano ang mapapansin mo kay Rebecca, maliban sa pagiging athletic niya? Diba, Hiran, ang bilis, nagbuhat ng jar. Pero mo, lakas-lakas yung babae. Okay, takbo ka dyan, kuha ng tubig. Ano? Bukod sa pagiging athletic ni Rebecca, ano ang mapapansin mo sa kanya? Kung ikaw yung servant,
Hindi ka ba matutuwa? Sino ba ako? Hindi mo niya ako kilala. Pinainom niyo na ako, pati yung mga hayop na kasama ko, mga alago, ay pinainom niya rin niya. Meaning na Lord, siya yun. Siya yung taong pinadala niyo at yung taong saan niyo ako dinala at upang mapapangasawa ni Isaac na magiging ilaw at magsisimula kung saan nagsimula ang Israel. Galing, di ba? Mga kapatid, now listen to me. Dating without drama. Number 1, ano kailangan? Start with God. Ano yung pangalawa? Pray before you pursue. Ano yung pangatlo? Ano? Ano yung pangatlo? Not. Galing maybe, mga single ngayon, nasa edad 30s pataas. Maybe nasa season ka ng pain or paghihintay or waiting. Alam mo, wag kang malungkot. Alam ng Diyos kung ano yung gagawin mo at ano ibibigay sa'yo. Continue seeking God. Sabi sa Matthew 6:33, seek ye first, the kingdom of God and His righteousness. Now, church, ito yung maganda. And all these things shall be added unto you. Siksik, liglig, umaapaw. Kasama ba dyan yung mapapangasawa mo? Yes or no? Yes or no? Kasama ba dyan yung taong pinagpipray mo? Di ba? Now, mga lalaki, mga babae, hanapin ninyo yung taong kaya kanyang dalhin sa Panginoon. Okay? Dating without drama. Huwag mo nang hintayin pang pa-cute ka ng pa-cute, kundi piliin mo yung taong mapapangasawa mo. Malinaw ba? Malinaw. Is God good? All the time, God is good. Now, sa mga married, nako, kung meron kayong pattern, yung asawa mo, na hindi mo maintindihan, kailangan natin i-address. Okay? Malinaw? Sa mga married, dito yung mga married eh. Kasi, grabe yung division, no? Single, mga waiting, married, ba't tawag kay Jason? Chaser? Ayos Anyway, sa mga married couples, okay daw sa couples, kung may pattern na hindi maganda, address nyo, pag-usapan nyo. I-communicate na maayos. And hanap kayo ng tamang tao na pwede makatulong sa marriage nyo. Huwag kayong papayag men na wala kayong support group. Huwag kayong papayag men na wala mga accountability o accountable person sa paligid ninyo. Ako nga minsan sinisiksik ko na yung sarili ko. I'm willing to give my time, my effort, kung kaya, finances, ibibigay ko for the sake lang na yung buhay ninyo, yung marriage ninyo ay maging role model o maging model o maging channel of blessing sa mga paligid nyo. Kasi nga kasiraan ninyo, church, listen to me, kasiraan ng couples o ng marriage ninyo, damay ako. Masakit para sa akin. Pangalawa, damay ang Panginoon. Pangatlo, sira pati yung mga taong, yung testimony nyo sa mga taong nasa paligid ninyo. Si City Light, kung mapapansin nyo, masyado tayong when it comes to relationships, when it comes to families, when it comes to marriage. Kasi yan yung unang sinisira ng dyablo. Mga single, kayo ang unang atakihin. Dahil napakadali nyong maligaw o mamanipulate ng inyong emotions. You are blessed because meron tayong mga topics, may mga characters na dapat natin i-consider, may mga red flags at may mga patterns tayong pinapasok ng Diyos sa ating isipan. Huwag natin i-take yan for granted. Dahil balang araw, sasabihin ko sa inyo, pag hindi ka nag-decide ngayon, broken or dysfunctional ang maging result ng family mo. Yun ang nakakalungkot. Sabi ng kaaway sa John 10:10, the thief comes only, to steal, kill, and destroy. Yan ang main purpose ng kaaway. Yan ang main mission ng kaaway. That's why, church,
As a couple, pray together. Stay together. And grow together. Huwag mo hayaan na yung mundo ang sisira sa pamilya mo. Huwag mo hayaan na mga kabataan na single, na sisirain ng mundo yung perspective mo, yung pananaw mo, i-distort niya yung love and relationships. Huwag mo hayaan yan, ipaglaban mo. Mga men, fight for your family, fight for your wife. Don't fight with each other. Malinaw? Ipaglaban nyo. Mga men, ngayon, ako grabe, isang pindot na lang, nandun na agad yung mga anak sa pornography. Okay? Baka i-feed ng mundo yung values nila para sirain yung kinabukasan ng anak mo. Tingin nyo sa akin, stricto, yes. Pero, no, church, sino magbe-benefit? Ako ba? Di ba kayo? Kasiyahan nyo, kasiyahan ko, kagalakan ng Panginoon. Malinaw? Wag na wag ninyong hayaan, okay, na i-lead kayo ng kaaway. Now, church, because Satan, siya yung deceiver. That's why sinabi ng Bible, our enemy is like, a roaring lion. Hindi siya lion, pero kagaya ng ginagawa ng lion. Because we only have one lion in the Bible, the Lion of Judah, which is Jesus Christ. Kaya niya kayong i-deceive pag hindi kayo ready. Kaya niya kayong lokohin pag hindi kayo alam yung kung saan kayo susunod o pakikinggan. Kaya kayong lokohin ng kaaway kung mali ang foundations natin. Kaya kayong i-mislead ng kaaway kung mali yung pinopursue natin. Kaya kayong i-mislead ng kaaway kung hindi nyo alam yung core values ninyo, kung hindi nyo alam yung missions ninyo, kung hindi mo alam yung priority mo. Kaya kang i-mislead ng kaaway. Church, ito pa masakit. Kayang ilagay sa isipan mo ng kaaway na okay kayo. Kaya kang i-manipulate ng kaaway na sasabihin sa'yo, okay naman kayong mag-asawa. Ignore mo lang yung dapat mong ayusin para walang gulo. Now, church, pag ikaw ay Christ-centered, pag ang relationship nyo, binild nyo around God, kasama ang Panginoon, i-address natin yung tamang issues at pag-usapan ang dapat ayusin at baguhin. Amen? Is God good? All the time, God is good. Kung katabi mo asawa mo, hold her hand or his hand, hawak kamay. Kung hindi mo siya katabi at magkaaway kayo, hindi, joke lang. Kung wala siya dito, pag-pray mo na, Lord, alam mo, nakakalimutan ko ipag-pray asawa ko minsan. Pinagpipray ko lang kung ano yung gusto niya. Pero Lord, sana ipag-pray ko mo ngayon na gamitin ka ng Lord para lalong mag-grow yung relationship nyo. Let's pray. Father God in heaven, Lord,